Alright, so good evening mga papi. So it's your boy Jacob again, no? And for tonight's video, kasi gabi na, no? Pagpasensyahan nyo na rin kung medyo madilim, kung magiging medyo madilim tong video natin kasi gabi na. And ayan, so for tonight's video, aayusin natin yung pinakaunang problema na gusto kong maayos dito sa DT100 natin, Project DT100. So ito yung swing arm ng DT100 natin, no? As you can see naman, okay pa siya, no? Kaso may problema tayo dyan. Ang problema niyan is alog yung mga bushing. So ito na siya. Ito yung itsura ng bushing natin na tinanggal. So imagine mo na lang kung simula 1979 stock bushing yan. Look, ano, tignan nyo naman, butas na, kinain na ng kalawang. Yan, tapos ang hirap niya patanggalin, kaya natin siya dinala sa machine shop. Ito yung axle naman, yung stock na axle. So papalitan na natin lahat yan, and i-install natin yan lahat dito sa swing arm natin. Alright, so may maliit na butas yan, no? Pero okay lang naman yan. Yan yung pinagkakayuran siguro ng kadena. Lalagyan na lang natin ng goma. So ang nangyari, naghanap ako sa internet ng parts manual ng DT100. So chinek ko yung parts number, tapos ayun, luckily nakita natin na yung parts number ng DT100 and ng DT125 ay parehas. Though medyo meron lang silang pagkakaiba sa laki tsaka sa sukat ng butas, parehas na parehas sila, no? Ito lang naman talaga actually yung kakaiba. Yung sa DT100 kasi steel yung bushing. Yung sa DT125 naman parang fiber, para siyang plastic na matigas, para siyang carbon fiber, or tawag nga nila fibra sa ibang salita, no? Para siyang fibra. Tapos sinukat ko na rin naman to. Ayan, same lang sila. So simulan na natin ang pagkakalkal. So ang pinaka first step dyan is lihahin nyo muna yung loob, kasi ito sa katagalan na ito kakalawangin na naman, no? So simulan na muna natin magliha mga papi. Alright, let's go. A few moments later. So ayan mga papi, no? So tapos na tayo magliha, and ewan ko nakikita nyo, pero malinis na siya. And actually nilinis ko na siya kanina. Mas okay kung kikil lang gagamitin nyo, no? Para mas mabilis. Tapos wag naman masyadong didiinan, no? Tapos ayun, next step is gagrasahan na natin siya. Ayan, ito yung grasa natin. Hindi naman to branded or what, basta grasa. Ang ano lang naman dyan is malubricate natin yung axle and ma-prevent na kalawangin siya kaagad, no? So grasahan na natin. Let's go. So ayun, nagrasahan na natin mga papi, no? So imagine after so many years, siguro 30 mahigit, ngayon lang ulit nagrasahan to. So kawawa naman yung pyesa, kawawa naman yung motor. Ingatan nyo lang kasi fiber to mga papi, and dahan-dahang pukpok lang. Lagyan muna ulit natin ang grasa. So gamitan natin ng martilyo, no? Ingatan na wag mabasag, dahan-dahan lang. Dapat pantay po ang pagpasok.
So, mukhang kasya naman, no? Dahan-dahanin lang din natin. Huwag tayo masyadong ma-excite. Meanwhile, so ayun mga papi, no, naikabit na natin. So ganun lang ulit, grasahan nyo lang ulit yung parang fiber na bushing. Then dahan-dahanin nyo ulit na pukpukin. Hindi naman basta-basta mapabasag yan, basta dahan-dahan lang. Then lalong-lalo na kapag lubricated, no, kaya importante yung roll ng grasa natin dyan. So ayan, ganun ulit, same process. Pantayin muna bago ipukpok ng maigi. Yun, swak na swak. a few moments later. Okay, so naikabit na natin. Yan, ganun lang siya kadali mga papi, no? Next is isunod nyo na to, and syempre wag nyo kalimutan din na lagyan din ng grasa, kasi lagyan nyo na siyang buo, no? Kung i-stack nyo lang din bago nyo ikabit sa motor nyo, talaga ang mga importante dyan. Alright, swak na swak. So ayun mga papi, no? So tapos na. So balikan ko na lang kayo kapag naikabit ko na siya dun sa motor natin. Alright, let's go. Eventually. Okay, ayan, so naikabit na natin yung swing arm, and naikabit na din natin yung bushing. Ayun lang naman, sobrang dali niya lang naman ikabit, no? So walang kahirap-hirap, and ayan, oh, papakita ko sa inyo, wala na siyang alog, di ba? Umaalog na yung buong motor pag inalog mo yung gulong. Dati kasi umaandar lang ng konti, tumutulak, umaalog. So yun yung pinakaunang sira ng motor natin na inayos natin. Uy. Ayan, oh, naka flat slide tayo na Peking Keihin din 28. And gagawin din natin ng video yan pagka pinatakbo na natin to, no? So ayan. So ayan lang naman mga papi, no? So ito yung part 1 ng DT100 project natin. By the way, yung ikinabit natin na bushing dyan is for DT125. Yun lang naman. And ayun, thank you nga pala sa mga nag-aabang sa project na to. Dinadahan-dahan ko lang kasi talaga siya, no? Maraming salamat sa panonood. Ride safe sa inyong lahat, and abangan nyo yung part 2 ng DT100 natin, no? So isipin ko muna kung ano yung aayusin ko dito sa motor na to. Alright? So ride safe sa inyong lahat. It's your boy Jacob signing out. Peace.